So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, mukhang ito lang, no? Meron tayong update dito kay Maharlika regarding po sa kaso niya. At mukhang ano po ito, mukhang magandang balita po ito. So, actually, na-content na ito ni Coach Jarrett. Pero, bukod dun sa nilabas si Coach Jarrett kahapon, meron pa akong papakitang iba dito. So, dito mga kababayan, makikita natin kung ano ba yung naging dahilan ni Maharlika para ibasura yung kaso. At dito mga kababayan, papakita ko sa inyo na yung dinahilan ni Maharlika para ibasura yung kaso, yung anti-SLAPP, binasura lang po ng korte. At meron pong explanation dito kung bakit ganon. Okay? So ito noon, nakita ko to kanina, Rodolfo Poy Quinones Jr. versus Claire Eden Contreras. So na-file yung kaso nung March 1, 2024, di ba? Rodolfo Poy Quinones filed a personal injury other personal injury lawsuit against Claire Contreras. This case was filed in Los Angeles County Superior Courts. Okay. So ngayon, May, March, April, May, June, July, August. So 5 buwan. So sa loob ng 5 buwan nagkaroon tayo ng update. So ngayon, ang una kasi dito mga babae, no, pakita ko lang sa inyo, no. Basahin ko lang para maalala ko rin kung ano bang content natin, di ba? Okay. Defendant contends that a certified translated transcript of the video at issue proof that defendant did not make the statement alleged in the complaint. Okay. So, ang defendant dito si Maharlika. Okay. So, sabi ni Maharlika, di ba, wala daw po siya sinasabing ganung video. Wala daw po siya sinasabi na ganun. Kung bakit kailangan siyang idemanda. Di ba? So, defendant argues that the statement were made in public forum. The statement concerning yung plaintiff po si Poy, involvement in public corruption in the Philippines is a matter of public interest. So ngayon mga kababayan, no, itong binabasa ko ngayon, ito po yung mga palusot po ni Maharlika. So sabi ni Maharlika, okay lang daw po yung sinabi niya. Kasi tungkol daw ito sa corruption ng Pilipinas at ito daw po ay public interest. Sabi niya dito eh. Okay. And then, sabi niya pa dito, and defendant is engaged in news gathering that is protected activity. In contrast, plaintiff filed a declaration stating that the personally observed the alleged statement made in the subject video. Okay. So, una mga kababayan, no, sabi rin ni Maharlika dito, siya lang daw po ay bumabase sa balita. So, ang tanong dito mga kababayan, kailan nagpakita si Maharlika ng balita sa mga content niya? Ang alam ko po kasi mga kababayan, pag nagko-content si Maharlika, ang source niya hindi naman media. Ang source niya puting ahas. 'Di ba? Minsan magpapakita siya ng balita, minimislead niya pa. 'Di ba? Boba rin eh. Boba rin eh. So alam niyo mga kababayan kung ano nangyari dito? Binasuran ng korte to. Sabi ng korte, walang kwenta yan. Yung mga sinasabi mo na ganyan, walang kwenta yan. Tuloy ang kaso. Oh. O siya, sinungaling sinasabi niya, di, ang source ko naman, balita, news. Eh, source mo puting ahas eh. Oh. Sabi dito, no, oh. Continue pa natin, ha. Sabi pa dito. So, also plaintiff asserts that as a fashion designer whose only association with politics is that some of his clients happen to be politician or married to politician does not fall within the scope of the SLAPP statute. Okay. Yan. So whatsoever, no? So ngayon mga kababayan, ito naman yung nangyari. So sa second step, sabi dito, a court need not to reach the second prong of the SLAPP analysis. If the first prong arising from protected conduct was not satisfied, di ba?
Nevertheless, the court considers the second step of the SLAP analysis. Elements of claim, di ba? Elements of a claim for defamation are, so ito. So ngayon mga kababayan, ito yung kailangang patunayan ni Poy. Di ba? Yung intentional publication by defendant. So ito, talo na si Maharlika dito. Kasi intention talaga ni Maharlika na ipakita or magkaroon ng publication dun sa content niya kasi content niya yun eh, di ba? So of the statement of fact that is false. Di ba? Ngayon papasok daw po ito sa defamation at libel kapag ito daw po ay false, defamatory, unprivileged, and has a national tendency to inquire or that causes special damages. So ito mga kababayan yung kailangan po patunayan ni Poy para magtuloy-tuloy po yung kaso at mabasura po yung anti-SLAP ni Maharlika. So ngayon, ang nangyari, ito. Tabad ng baba na natin basahin. Sabi dito, ito yung conclusion eh. So therefore, the court denies the motion based upon the defendant burden failure as to step 1. So ibig sabihin ng mga kababayan, yung sinasabi ni Maharlika dito sa step 1, ito, yan sa step 1 na yan, binasura ito. Binasura ng korte mga kababayan. So sabi ng korte, sabi pala ni Maharlika, di ba? Yung statement daw po ay made from public forum. Kumbaga public forum naman yan. Hindi naman defamation yan kasi public forum yan. Nag-uusapan ng taong bayan yan. O sabi ni Maharlika, palusot niya yun ha. Tapos, the statement concerning plaintiff involvement of public corruption in the Philippines is a matter of public interest. So sabi ni Maharlika, itong mga pinag-usapan namin dito, public interest ito. Diba public interest ito? Kasi corruption ng Pilipinas pinag-usapan natin dito. Ito yun ha, ito yung sinasabi ni Maharlika, no? Tapos, di ba? The defendant is engaged in news gathering. So, balita daw po. Balita. Yun nga lang, sabi ng korte, conclusion, therefore, the court denies the motion based upon defendant burden failure to step 1. O, di ba? Or alternatively, plaintiff burden success as to step 2. Oh. So, yun na yun. So, binasura. Kasi mga kababayan, no? Isipin mo, no? Sabihin mo ba naman na base sa balita yung content mo? Puro chismis yung content mo baka ng ina ka, no? Puro chismis yan eh. Nagpakita ka ng ebidensya, peke pa. Oh. So ngayon mga kababayan, ang nangyari dito, dito na papasok ngayon yung pinakita ni Coach Jared kahapon. Yung anti-SLAP. So ito yung pinakita ni Coach Jared kahapon eh. Sabi dito, special motion to strike anti-SLAP motion that Maharlika filed was denied. And so they will proceed to trial under the following schedule. So ngayon, yung sinasabi ni Maharlika na anti-SLAP, na ayun nga yung pinakadahilan niya, dinenay po ng korte. So ibig sabihin nito mga kababayan, may probable cause yung ginawa po ni Maharlika na paninira kay Poy Quinones. So kaya, Maharlika, mahal kita, kaya matigo ka na sa ano. Grabe naman to si Insan Mike. O, di ba? So ngayon, sabi dito no status conference conference ADR is scheduled for December 5, 2024. So dito mag-uusap si Maharlika at si Poy Quinones sa December 5. Baka nga naman maareglo. So ang alam ko talaga na merong contact kay Poy si Mami Peng. So sabi ko nga kay Mami Peng na sa December 5 kung maghaharap sila ni Maharlika at kung magmamakaawa si Maharlika na lumuhod sa harapan niya, wag siyang maniwala. Wag siyang makikipag-areglo. Ayun yun eh. Wag siyang makikipag-areglo. Actually, meron kami schedule ata, no? Tingnan ko nga yung group chat namin. Si Banat Boy nandun sa group chat namin eh. Si Banat Boy nandun.
Tingnan ko lang kung merong ano kung merong ay sa kabila pala 'yon. Pero ang alam ko na ano nagpa-schedule na kami kay Poy para sa Zoom man lang 'no ma-interview namin, 'di ba? At siyempre kukumbinsihin namin na 'wag siyang magpapaareglo kasi ang mangyayari dito mga kababayan siyempre 2 milyon din po pala hinihingi ni Poy. 2 milyon dollars. Peso saglit lang 'yan eh. $2 million po yung hinihingi ni Poy na damage po kay Maharlika. So, ibig sabihin nun, 110 million pesos. Ganon. So, saan kukuha ng pera si Maharlika? O, di ba? Meron pa siya kay Abel, meron pa siya kay Poy, meron pa siya kay Mel Robles. Oh. Well, kasi sana wag lumambot sana no, wag sana lumambot pero gawan natin ng paraan Boss Mike no na makapag-contact tayo kay Poy na wag siyang papaareglo kahit ano mangyari. Kasi in the first place mga kababayan, nung binabastos nga po ni Poy si Maharlika, nung binabastos po ni Maharlika si Poy, 'di ba? Walang pakundangan, walang awa, 'di ba? Tapos ngayon magmamakaawa ka ngayon. Sa tingin ko ganoon ang ending nito eh. Magmamakaawa si Maharlika eh. Na ay sis, pwede naman, 'di ba? Oh. Pero tingnan natin kasi ang alam ko dito mga kababayan, pwede namang wag nang umattend si Poy, pwede namang abogado niya lang eh. Especially ang alam ko si Poy nasa Maynila nung SONA eh. Nasa Pilipinas si Poy nung SONA. So, tingnan natin sa December. 'Di ba? So ngayon, sabi pa dito, di makipag-areglo yan. So, paano na yung 2 million? So, paano na yung nagastos mo sa abogado? So, ganun lang yon. So, paano na yung pambababoy sa'yo ni Maharlika? Ganun lang yon. At saka mga kababayan, tandaan natin na ang pagrepresent po ni Poy sa korte ay hindi niya lang po nire-represent yung sarili niya. Nire-represent niya rin po yung mga Pilipino na nasa tamang pag-iisip. 'Di ba? Tayo po mga Pilipino na gusto lang po natin ay magandang serbisyo ng gobyerno, tayo rin po ang nire-represent ni Poy sa korte. So talaga may pakialam talaga tayo. Si Poy at si Cathy ay mag-best friend. Talaga? Mag-best friend ba sila? Talaga? So, sabi pa dito, okay. So ito yung complete, no? Ito yung kompleto. Ito yung complete schedule po ng hearing. Okay? So ito ay October, no? October. In Department 55, 'di ba? So may hearing na pala. Okay, magkaka-hearing na rin. So sa October 5, October 3, 2025 pa pala to, no? Tagal pa pala to. 2024 muna tayo. 2024 pala muna tayo. 2024. So, September 5, may hearing sila. So, hearing on motion for an order allowing plaintiff to leave to conduct limited discovery necessary to oppose Claire Contreras. So, anti-slap motion. Okay. So, sa September 5 ito, tapos ito yung sinasabi ko sa inyo. Yung sa December 5. Yan. Tapos, may hearing sila sa 2025 pa, no? Matagal pa pala talaga to. O, di ba? So, yan, di ba? May posibilidad. Bobo sila sa katotohanan, di ba? Hindi. Pero, syempre, ito kasi na-content ko na to eh. Na-content ko na to nung nakaraan pa eh. Kasi, kapag nag-guilty po kasi si Maharlika, lahat po ng earnings niya, lahat po ng asset niya, kailangan niyang gamitin yan. Di ba? Kung meron siyang ari-arian, kung meron siyang kotse, di ba? Pwede rin yung bukeke niya, ibenta niya ng $500. So, lahat po yan, gagamitin para makapagbayad po kay Poy. At hindi lang yun mga kababayan, pati rin po kasi, yung mga future earnings po ni Maharlika, kukunin din po ng gobyerno yan para magbayad.
Okay? At the more na matagal po yung paghulog ni Maharlika, yung hulugan, kasi naniniwala naman ako na hindi niya kayang hindi niya kayang bayaran ng isang bagsakan yan yung 2 million. Hindi niya kayang bayaran yan. 3 kaso yan 3 kaso meron siya. Abel, Poy, Mel Robles. So hindi niya kaya bayaran ng yung 2 million na yan ng isang bagsakan. So habang tumatagal po yung pagbayad niya, may interest din po yan. Oh. So ang mahirap doon, pati po kasi future earnings po ni Maharlika kukunin. For example, kumikita siya sa YouTube. Magkano ba? Siguro 500,000 pesos, ganon. Parang ganon yung kitaan ni Maharlika per month So, ayun, kukunin yun. Ibabayad kay Poy. Ganon. So, magtitira lang yung gobyerno para sa kanya. Pangkain, pangbayad ng internet, di ba? Pangbayad ng tubig, pangbayad ng bills. So, ganun po ang mangyayari sa buhay ni Maharlika habang nagbabayad siya ng utang niya. At syempre mga kababayan, hindi kasi pwedeng sabihin ni Maharlika na bankrupt ako Hindi ako makapagbayad, bankrupt ako. Hindi yun. Okay. So, una, kailangan mong patunayan muna sa korte na bankrupt ka. Hindi lang kasi basta-basta fina-file yan na, pa-file ako ng bankruptcy. Okay na, finish na. Hindi ganun yun. So, kailangan mo munang mapatunayan na bankrupt ka. So, paano mo mapapatunayan yun? Hindi maging homeless ka. So, dalawa lang pwedeng bagsakan ni Maharlika. Hindi, tatlo. Magbayad siya, ayusin niya yung pagbabayad, di ba? Maging homeless siya, o umuwi siya ng Pilipinas. Ngayon, pag umuwi siya ng Pilipinas, mas mahirap dito. Kasi ang nakaabang dito, Katunying. Tapos si Katunying, mga kababayan, di ba si Katunying, yung kaso ni Katunying kay Maharlika, libel case, criminal case. So, kulong. Di ba? May message si Mike. Ayun. Okay. May picture pala si Poy. Tsaka si Kati Buni. Okay, may picture pala silang dalawa. Uy, si Kati Buni, Yung bukeke. Di ba? Hindi, ganon. So, ngayon, mga kababayan, pag pinili po ni Maharlika na umuwi po ng Pilipinas, so, akala nyo tapos na doon. Hindi pa tapos doon. pwede na ngayon kasuhan ni Abel si Maharlika sa Pilipinas ng criminal case. Di ba? Tama, di ba? Tama. Kasi cyber libel yun Cyber libel yun. So pag uwi ni Maharlika, kunwari tatanga-tanga si Maharlika, nawala na sa pag-iisip. Kasi nga, puro utang na uwi akong Pilipinas. Harapin ko si Katunying. Ang problema, pag uwi niya ng Pilipinas, pwede siyang kasuhan ngayon ni Abel dito sa Pilipinas. At dito, masama dito, criminal case, yung cyber libel dito. Makukulong siya dito. So, kung meron bang, kunwari ako, ayokong malagay sa katayuan ni Maharlika. Puta na. Diba? Ang problema dito mga kababayan, ito, pinakita ko to sa inyo kanina teka lang, ito. Ano ba yan? Ito. Diba? The elements of a claim tama ba? For defamation are, so nakalagay dito, defamatory, that is false, and privilege. So ngayon, yari ka talaga dito, Hitad, sabi ko sa'yo. Kapag yung kaso po nagtuloy-tuloy, para po ipagtanggol ni Maharlika yung sarili niya, kailangan niyang ipatunayan na yung sinasabi niya, totoo. Di ba? Kailangan sabihin ni Maharlika sa korte na, hindi niyo ako pwedeng i-guilty dito kasi lahat naman ng sinasabi ko totoo. At syempre, hanapin po talaga ng jury yan na totoo ba yung sinasabi mo. Sa Pilipinas po kasi iba. Sa Pilipinas po kasi, totoo man o hindi sinasabi mo, pero kung yung intention mo ay to defame, para siraan yung tao, pasok po yan sa cyber libel. Pero po sa Amerika po kasi, iba po yung batas doon. Kailangan mong patunayan para sabihin na
nagsasabi ka ng tukat ng ano, para sabihin na hindi libelous yung sinabi mo, kailangan mo munang patunayan na totoo yung sinabi mo. So, ano bang implications nito mga kababayan? So, kapag sinabi ni Maharlika na totoo yung sinasabi niya, so sino yung puting ahas? Sasabihin niya dapat yan kung sino yung puting ahas. Not unless nagawa-gawa mo yun. O, di ba? So, yari ka talaga dito. Yari ka talaga dito. Ayoko ng ano, ayokong malagay sa katayuan mo. Eh, wala, ginawa mo yan eh. O, di ba? So, yan, no? So, thank you mga kababayan, no? So, dyan po sa 1,300 po na nanonood. So, hindi pa po nakakapag-like. Palike na lang po ng video po na to. Dyan po sa Team Replays. Ano nga po masabi nyo nga po dito? Sa update nga po sa kaso ni Maharlika, na ngayon nga po ay tuloy. Tuloy na po yung kaso ni Maharlika. May hearing na po, no? So, ngayon, ang abangan ngayon natin is yung kaso pa ni Avel at saka ni Mel Robles. So, abangan natin yung update dyan. So, yan, no? So, pa-comment lang po sa baba. Binabasa ko pong lahat yan. And then, next topic tayo.